Alam ko namang mangyayari ito, pero bakit? Kapag nakita ko ito ng personal, masakit pa rin ang puso ko. Sage na, sa estado ni Xiaochu. Hindi siya makakapasok sa aming tahanan, kaya't ang mga pakitang tao na ito ay hindi rin dapat mawala. Sige, haka na. Salamat. Ning Elfchu, Hindi Montag ako kailanman matatalo. Nangako na ng tanging pag-ibig habang ikaw. Wala kang nakuha kahit isang disenteng pangako, hindi pa kasama. Ang mamahaling singsing na brilyante na ito. Hindi hiwalay, sa tamang panahon, itatabi na lang natin si Xiaochu. Sa labas. Dalawang araw na lang matatapos na ang lahat. Peking Ji, aalis na ako sa iyong laro. Bobby, nakauwi na ako. Bakit ngayon ka lang umuwi ng maaga? Hindi ba't sabi ka o sasamahan kita? Ipinagpaliban ko ang lahat ng trabaho. Anuman ang gusto mong gawin ngayon, sasamahan kita. Kung ako ang dati, baka ngayon ay labis akong natutuwa. Pero talaga bang sobrang busy ka sa trabaho o naghahanda ka na? Para sa kasal, Nakapagdesisyon ka na ba? pagkatapos ay gawin natin ang isang malinis up sa villa na ito. Maraming lumang bagay na walang silbi, itapon na lang. Sige. Ito ang simbolo ng ating pag-ibig. Kung gayon, itapon na natin ito. Hindi pwede. Elfchu. Nakaukit dito ang ating dalawang pangalan. Paano mo ito basta-basta itatapon? At dati, hindi ba't labis mo itong pinahahalagahan? Kahit maghuhugas ka ng kamay, tatanggalin mo pa ito. Dati ko talaga itong minamahal, pero kahit anong minahal, may panahong nasisira rin. Tingnan mo ito. Ito ay ang bagong modelo ng singsing na brilyante ng East na sumisimbolo ng pagmamahal sa iisang tao habang buhay, hindi ba't napakaromantiko? Esan, Romantiko nga, pero ang singsing na ito ay aking sariling ginawa na sumisimbolo sa ating dalawa. Ang walang hanggang pag-ibig. ikaw, Natatakot akong mawala ito, kaya itinago ko. saan mo itinago? SA. Sa banyo yata. Okay lang, hanapin natin. Ayoko na. Aray. Heto na. Tignan mo, kalawang na. Parang mga pangako mo sa akin noon. Peking Ji, makinig ka. Kung isang araw, ipagkanulo mo ako kahit isang beses lang. Aalis ako ng walang pag-aatubili at hindi mo na ako. Makikita pa. Sure. Walang kung, dahil hindi mangyayari yon. So, Siempre. Xiaochu. May alam KBA? anong malalaman ko? Baka naman. May tinatago ka sa akin. Bakit Montag naman naisip yun? Xiaochu. Pasensya na, kulang ba ang baon ko sa'yo? Tao lang tayo na umay din sa dating gusto. Darating din yon, di ba? Biro lang, hindi mo ba naiintindihan ang hint ng babae?
Luma na ang singsing, kailangan ng bago. Akala ko nagalit ka, pero ito. GM Diamond Ring, masyadong ordinaryo. Pagkatapos ko sa trabaho, dadalhin kita. Pumili ng mas maganda. Hindi na kailangan. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Sa Lunes ay ang launching ng Happy Orphanage, bukas. Pumili tayo ng pinakamagandang gown. Esan, Bobby, tapusin ko lang trabaho ko, bukas. Walang makakagambala sa atin. CJ, Parang may kakaiba kay Xiao Chu lately. Ang invitation namin ni Jiang Yanzi. Kailangang itago na maayos. Bakit bukas na ang invitation? Okay lang, nandito PA. Yang tao, masyadong sensitive siya ngayon, kailangan ko siyang lambingin. handa ka na ba? Sige, sa Lunes. Ang isang magaling na artista tulad mo ay tiyak na magugustuhan ito. Ang regalo ng pamamaalam. Ang palabas ng pagiging dalawang timer ay magwawakas na. MS Jiang, ang wedding gown ay, naayon na sa iyong gusto, subukan mo ulit. Salamat. Maligayang pagdating. Sa babaeng ito, kunin niyo ang pinakamagandang gown sa inyong tindahan at ipasuot sa kanya. Sa tingin ko, maganda naman ito. Ang ganda ng taste mo, ito ang pinakamagarang estilo sa aming tindahan. May isang bride-to-be na sinusubukan din ito. Kinji, sa palagay mo, mas maganda ba ako kaysa sa bride? Kapag suot ko ang wedding gown na ito, Xiao Chu, maganda ka sa anumang isuot mo. Pero ngayon, gown muna ang susubukan natin sa susunod. Saka tayo magsasaya sa pagsubok ng wedding gown. sa susunod. Kailan ang sa susunod? Honey, maganda ba ako sa wedding gown na ito? Xiao Chu, alam mo, busi ako sa trabaho ngayon. Pagkatapos ko nito, dadalhin kita sa Paris. Susubukan natin ang pinakamagagandang wedding gown sa buong mundo, okay? Paris. Baka wala ng pagkakataon sa susunod. Ano? Wala. Handa na ang gown, dito po tayo. Hindi ba ito ang kasintahan ni MS Jiang na namimili ng wedding gown? MS. Jiang, pwede bang pumasok? Pwede. MS Jiang, dumating na rin ang asawa mo. Nasa labas, para yatang namimili ng gown. Para sa bridesmaid mo, ang bilis niyang dumating. Tulungan mo akong ayusin ang sarili ko. Gusto kong maganda ang unang tingin niya sa akin. Xiao Chu, hindi na ako makapaghintay. Na makita kang nakasuot ng gown, siguradong napakaganda mo. Talaga? Siyempre, kailan PA kita nilin lang? Honey, maganda ba ako sa wedding gown na ito? Honey, Kinji, sino ito? Jiang Nianzi. Anak ng kaibigan ng pamilya ko. Nianzi. Ito si Ning Elf Chu. Ang kasintahan ko. Ah, si MS Ning pala, pasensya na. Ang boses ni Kinji ay parang boses ng asawa ko. Talagang magkamukha. Pero, MS Ning, narinig ko, matagal na kayong magkasama ni Kinji. Bakit hindi pa kayo ikinasal? Nakabisita na ba kayo sa mga magulang? Hindi mo kailangang makialam sa aming relasyon.
Ay, nag-alala lang ako, kasi limitado ang panahon ng kabataan ng babae kung masyadong matagal. Baka masayang lang. Tama si Igles Jayang pero ang pag-ibig hindi pwedeng pilitin. May mga tao. Sa harap, maganda ang itsura, pero sa likod, mas masahol pa sa iba. Tama ba ako? Pero, maganda ang relasyon ko at ng asawa ko. Sa susunod, inaanyayahan ko si MS Ning sa kasal namin. Sige na, Niancy, ikaf na muna mag-ensayo. Kailangan pa naming mag-ensayo ng damit, ara na. Kinji. Ako na lang ang magsusuot, pumili ka rin ng damit. CJ. O sige. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ning F2, hindi ba? Malinaw na ang sinabi ko. Bakit ka pa nagpupumilit? Dito? Ganito ka ba kagusto? Maging third party? Endless Jayang, linawin mo. Ako ang kasama niya sa loob ng 5 taon, ang salitang third party. Hindi dapat ako. Ang tawagin niyan. Mali ba ako? 5 taon kayong magkasama. Hindi ka niya pinakasalan, hindi mo ba naisip kung bakit? Ako, ang panganay na anak ng Jiang, siya. Ang presidente ng pay group, bagay kami. Ikaf? Isang taga-probinsya, walang pinag-aralan. Walang background, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Yun pala, Peking G. Ganito ang sinabi sa iyo. Noon, sinabi ko lang na ordinaryo ang pamilya ko, hindi ko inakala. Sa bibig nila, iba na ang itsura. Talagang hindi siya karapat-dapat sa akin. Kayo ang bagay, kaya dapat kayong magpakasal. Huwag na kayong manggulo pa sa iba. Anong klaseng ugali yan? Mali ba ako? Ayaw na sa'yo ni Kinji, ayaw mo pa rin umalis. Ako. Ning Tsikyu, sinampal mo ako, sasabihin ko sa iyo. Kapag ikinasal kami ni Kinji, papaluin kita sa harap ko. Huwag mo na akong intindihin, Binis Jayang. Aalis na ako. Ikaw, mag-enjoy ka na lang. Sa bihira mong kaligayahan. Xiao Chu, alis ka? Saan ka pupunta? Hindi bagay sa akin ang mga damit sa tindahang ito. Kinji, nakita Montag na lahat, di ba? Hindi ko alam. MS, Jiang, ano ba ang akala Montag sa akin? Biro ganito siya. Walang dahilan na sinaktan niya ako. Sobrang unfair. Ms. Jiang, girlfriend ka o si Xiao Chu. Alam ko ang ugali niya, hindi siya basta-basta. Mag-akusa ng iba. Kinji, Tama na, Xiao Chu. Talagang hindi bagay sa iyo ang damit sa tindahang ito. Lipat tayo ng iba. Hoy, Pia. Malapit na ang kasal, mag-dinner tayo. Kasama ang pamilya ni Pei. Xiao Chu, bilis. Tingnan mo tanga. Alin sa tatlong nekti ang bagay? Wow! Ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Halos pare-pareho lang ang tatlo. Hindi, sa napaka-espesyal na okasyong ito, kailangan kong lumabas sa pinakamagandang kondisyon. Pili kang gaagaysa. Matagal na nating inaasam ang seremonyang ito. Kaya ituring na lang natin itong magandang pamamaalam, kahit man lang sa araw na ito. Buong-buo itong sa atin. Kamusta? Hindi bagay ito. Bagay sa iyo ito. Maganda ba? Maganda, tignan mo na lang. Buti na lang hindi pinosigi ni Xiao Chu. Yung nangyari kay Jiang Nianzi.
Akala mo ba, pakialam niya sa launching ceremony na ito? Huwag mong kalimutan, ako ang kinikilalang manugang ng pamilya ni Pei. Kaninong tawag yan? Bakit hindi mo sinagot? Wala lang, sasagutin ka o mamaya. Tawag sa trabaho. Hoy, King G, nasaan ka? Family dinner na yon. Naghihintay si Namata. May napaka-importanteng seremonya ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Hindi, parang may gusto raw pag-usapan ni Pa. Tungkol sa pundo ng pamilya ni Ning. Pamilya ni Ning? Hintayin mo ako, pupunta na ako. Oo. Xiao Chu. May mahalagang bagay sa pamilya ko. Kailangan kong umuwi para asikasuhin ito. Babalik agad ako pagkatapos. Kinji. Napaka-importante ng araw na ito. Pwede bang huwag ka munang umalis? Alam kong first time mong sumali sa ganitong okasyon. Natural lang nakabahan ka, pero huwag kang mag-alala. Naayos ko na lahat doon. Pagdating ng ribbon cutting, babalik na ako. CJ, maaga kang bumalik, may regalo ako para sa iyo. Ang sweet mo naman. Hintayin mo ako, babalik agad ako. Esan, Peking G, hindi na kita hihintayin. Tay, mamayang hapon, ipasundo mo ako ng sasakyan. Director. MS. Ning. Kasama mo ba si MR Pei? Siya. Sabi niya darating siya sa ribbon cutting. Okay lang, masaya na ang mga bata dahil nandito kayo. Ang mga batang ito, kulang sa pagmamahal noong bata pa. Pero simula nang dumating kayo ni MR Pei, mas madalas na silang mumiti. Ito ang ibinigay sa akin ng mga bata kaninang umaga. Para raw sa inyo ni MR Pei. Tingnan ko. Dati ang close natin. Pero kailan ba nagbago? Ang lahat. Magsisimula na ang ribbon cutting. Bakit wala ang Mr. Pai? Tawagan ko kaya. Zia. Bakit takot kang sumagot sa video? O kaya. Wala ka bang lakas ng loob na tingnan siya? Sabi niya. Gusto niya ang amoy ko ngayon. Halik, sabi ka upay, ikakasal ka na. Ano ba ang inahiya mo? Huwag mong kahiyain. Si MS Jiang na ang unang nagpakita ng interes. Halik muna. Hindi ba sinabi ni Xiao Chu na late ako? Bakit nila ako minamadali? Ano pa, Director? MR Pei, magsisimula na ang ribbon cutting. Naghihintay na ang lahat. Kailan ka ba darating? May ginagawa pa ako. Mamaya na ako pupunta. Pero nandito lang mag-isa si MS. Ning. Hindi mo siya pwedeng iwanang mag-isa dito para harapin ang lahat. Talagang si Xiao Chu ang nagpatawag sa akin ng diyan. Alam niyang may ginagawa ako. Bakit siya ganoon kawalang pakundangan? Sage, pupunta na ako. Pasensya na, may biglang trabaho sa kumpanya. Kailangan kong pumunta. King G. Kumusta na ang pag-invest ng pamilya ni? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ribbon cutting ng orphanage, maayos ang lahat. Nyansi, alagaan mo ang mga magulang.
Akala mo tahimik lang siya, pero ang likod pala sa likod. Ang galing niyang magplano. Miss Ning, okay ka lang. Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Okay lang, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Ilang minuto na lang, magsisimula na. Tatawag ulit ako para mag-follow up. Huwag mo na siyang tawagan. Hindi na siya darating. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony ng orphanage, kanselahin agad ang 1 bilyong pondo para sa pamilya Pei. Ziege. At ngayon, pakisalubong ang aming representative mula sa investor. SI Miss Ning Shi Chu, para SR Ribbon Cutting. Ito ang pinakamahal mong regalo para sa akin. Ito ang singsing ng ating pagmamahalan. Itago na lang natin sa kanya at ilayo siya sa lahat. Ang pamilya Pei ay magiging pinakamayaman sa lalong madaling panahon. Pei Qingji, ang iyong pangarap na doble ang saya. Oras na para magising ka. Ang sasakyan sa Beijing, baka galing sa pamilya Ning, sila mismo ang mag-announce ng investment. Bilisan mo ang takbo. Diyan, tapos na ang ceremony. Ginoong Pei, huli na kayo, tapos na ang ribbon cutting. Umuwi na ang mga bisita. Nasaan si Xiao Chu? Saan siya pumunta? Umuwi na si Miss Ning, ito ang regalo niya para sa iyo. Ipapasa ko lang sa iyo. Hindi, nagmamadali siyang pumunta rito. Pero nauna siyang umalis? Anong ibig sabihin yan? Ginoong Pei, kakalabas lang ni Miss Ning. Kung pupunta ka sa entrance, baka maabutan mo pa siya. Nasaan siya? Talagang masyadong makasarili si Xiao Chu. Iyon ba ang convoy kanina? Maligayang pag-uwi, aming mahal na binibini. Si Xiao Chu ang sinundo nila? Si Xiao Chu talaga iyon? Pero ang hirap ng pamilya niya. Paano siya may luxury car? Late lang naman ng konti. Bakit ganon ang reaksyon niya? Binibini, hinihintay ka na ng mga magulang mo. Zakay na po tayo. Ang pamilya ni Ning si Chupei ay matagal nang nagdesisyon. Ako ang magiging biyenan sa hinaharap. Nga pala, kanina pa niya ako hinahalikan. SA Jingen Montag. Malayo pa ba tayo sa pagtulog ng magkasama? Jiang Yancy. Ang pinaghirapan mong kunin ay mga bagay na ayaw ko na. Sana maging masaya ka. Xiao Chu. Xiao Chu, Xiao. Pei Qingji, mula ngayon. Babalik ako bilang mayamang dalaga, wala na tayong kinalaman. Nababaliw na ako. Paano siya? Ginawa ko ang lahat para balansihin, pero tungkol ito sa kinabukasan ng pamilya Pei.
Bakit hindi niya ako maintindihan? Anuman ang regalo niya, kailangan kong kausapin siya ng maayos. Kailan niya nalaman? Hindi pwede. Maayos ko naman itong itinago. Xiao Chu. Xiao Chu, pakinggan mo ako, ang mga imbitasyon ay panggagago lang ng iba, hindi totoo. Xiao Chu, hindi pwede, hindi siya mabubuhay nang wala ako. Kahit galit, hindi siya alis ng ganun lang. Ano ang nakalagay? Ikaw si King G na itinatago sa labas, ang kapal mo. Alam mong ako ang kanyang nobya. Nandito, copy akin. Ang profile picture at pangalan. Ano KBA? Isang kabit na hindi may pagmalaki. Zi Jiang Nianzi. Alam na pala niya. Jiang Nianzi, paano Montag nagawa? Paano siya alis ng ganun lang? Peking G, maligayang kasal mula ngayon. Wala na tayong kinalaman. Hindi ako naniniwala. Paano siya alis ng ganun lang? Hindi pwede, hindi siya alis nang walang iniwan. Xiao Chu. Sinunog ang lahat ng litrato, walang naiwang alaala. 5 taon, mahal na mahal niya ako. Paano siya nagawa na iwan ako? Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maabot. Xiao Chu, Pekingan Montag ako. Maaari akong magpaliwanag. Binura niya ako. Assistant Lu, hanapin mo agad ang lokasyon ni Xiao Chu. Kung hindi, bukas, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Jiang Nianzi, ano ba ang ginawa mo? Ma, pa, magandang umaga. Xiao Ku, bakit ka gising ng maaga? Bakit hindi ka pa natulog ulit? Ma, ang tagal ko nang hindi nakatulog ng ganito kasaya. Ano ito? Ang daming regalo. At ang paborito ko pa. Hindi lang ito, naghanda rin kami ng nanay mo. Iba pang regalo. Anong regalo? Halika,
Kunin mo at tingnan mong mabuti. Bilisan Montag. Tandaan, ito ang unang pagkakataon mong magpakita bilang panganay na anak ng pamilya Ning. Ma. Salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala, magagawa ko ito ng maayos. Bago yon, pwede ka munang sumali sa business party ng pamilya Zhao. Binigyan ko sila ng ilang slot para sa negosyo. Makipagkilala ka muna sa iba at pumili ng mga potential na partner. Esed, Ma, ang galing mong mag-isip. Hoy, tulungan mo akong kumuha ng litrato ng sunflower. Siege. Isa Pang Portrait 123. Siege Isa Pang Landscape 123. Esed, ang ganda talaga. Ang ganda-ganda. Aking binibining sunflower. Naku Pei, huwag ka nang uminom, 3 araw ka nang lasing. Kung magpapatuloy ka, masisira ang kalusugan mo. Tama. Bukas, kasama mo pa si Mrs. Sa ang partido ng pamilya Zhao sa Peking. Kasama Zia. Pa, kumusta na ang tungkol sa pondo ng pamilya Ning? Nga, ang tungkol sa pondo ng pamilya Ning, muntik ko nang makalimutan. Sige, huwag kang mag-alala, itatanong ko. Sa grupo. Ano? Kinansela ang pondo ng pamilya Ning? Ngayon, kinansela na ang pondo ng pamilya Ning. Inaasahan pa niyang magpanggap tayong masaya. Sa harap ng iba. Ayaw kong pumunta. Ang taong tulad ni Ning Xichu. Sanay sa paghahanap ng mayayaman, ngayon, naglaho na ang pangarap niyang maging mayaman. Normal lang na tumakbo kung hindi mo kaya ang mga problema. Bakit mo pa pinoproblema para sa kanya? Oo nga. Kung sumama siya sa'yo, swerte na niya yon. Paano pa siya maghahangat? Ang pagkatao ni Mrs. Pai. Humihingi ako ng paumanhin, Kuya Pei. Ang isang mahirap na babae na sumama sa'yo, pera lang ang habol niyan. At saka, noong pinag-usapan namin to, hindi ka naman tumutol eh. Ang ganitong babae, bagay na alagaan sa labas. Malaking biyaya na para sa kanya na sumama kay Kuya Pei. Asa pa siya sa pangalan. Ning Xichu, ano ba ang pinagmamalaki mo? Ang pangalan ng iba ay malaking Miss Ning. Ano ang bumalik? Miss Ning ay anak na babae ng pinakamayamang tao sa kabisera. Bilyonaryo ang halaga niya. Kahit kami mahirap makita siya. Ikaw ay isang pek sa buo. Gayon kaulang na laman. Napalihim kong pinapayagan ang mga ito. Na maliitin si Xiaoxu. Kahit na. Kanong din ang kato-kao. Sa kanya. Xiaoxu. Hindi mo ba ako gusto kapag lasing? Tingnan Montag. Ganito na ako kalasing. Bakit hindi ka pa rin sumusulpot? Masakit na naman ang tiyan mo. Sabi ko na nga ba sa'yo na huwag magpakalasing, ayaw mong makinig. Xiaoxu. Bumalik ka na. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Tangga, nandito lang ako palagi. Xiaoxu. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong pagmamahal, hindi na kita. Pahihirapan pa.
Ikaf pala? Jiang Nianzi, hindi sapat na kinumbinsi mo ang pamilya Ning na mag-withdraw ng pondo. Pinilit mo pa si Xiao Xu na umalis, at ngayon, may mukha ka pang humarap sa akin? Nag-withdraw ng pondo ang pamilya Ning. King Ji, SA Toto lang. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa akin? Noong family dinner, bigla kang umalis, nagalit ang mga magulang ko. Akala nila, hindi mo ako pinahahalagahan, kaya ayaw na nilang tulungan kang makipag-ugnayan sa pamilya Ning. Sinusubukan kong ayusin ang lahat. Muntik na akong makumbinsi ang pamilya Ning. Pero nitong mga nakaraang araw, wala kang pakialam sa kumpanya. Narinig ng pamilya Ning ang balita, kaya desidido silang mag-withdraw ng puhunan. Kung totoo ang sinasabi niya, ang pag-withdraw ng pamilya Ning ay talagang kasalanan ko. Pasensya na Nianzi, kanina. Masyado akong naging mainit ang ulo. King Ji, huwag kang mag-alala dahil magkarelasyon na tayo. Tiyak na tutulungan kita. Kahit wala na ang puhunan, may isa pang proyekto. Ang Star Group na nakakahalaga ng bilyon-bilyon, naghihintay ng mga investor. Sa party ng pamilya Zhao bukas ng gabi, ang may-ari ay may karagdagang slots para sa investors. Sa tingin ko, kung magpapakita tayo ng maganda, tiyak na makukuha natin. Ang slot, DIBA? Pero sa party na ito, puno ng mga kilalang tao. Paano ka sigurado na tayo ang mapapansin? Ang Jiang at Xiao ay may malapit na ugnayan. Dagdag pa, ang ating dalawang pamilya ay kilala sa Haicheng. Kahit paano, ang may-ari ay bibigyan tayo ng konting respeto. Kung magagawa nating makipagtulungan sa pinakamayaman, ang Pei ay makakapag-expand sa Beijing. Sa oras na iyon, hayaan si Xiao Xu na magkaroon ng posisyon sa branch sa Beijing para bigyan siya ng identidad at para maging karapat-dapat siyang tumayo sa tabi ko. Sa oras na iyon, dahil sa kanyang ugali, tiyak na magpapasalamat siya sa akin at hindi na makakalayo pa. Ziga, bukas, magtungo tayo sa Beijing. Pagkatapos ng pagsubok sa Haicheng, talagang lumaki ka na. Ngayon alam ko na ang karera ang pinakamalaking seguridad para sa babae sa aking diksyonaryo. Ay karera lang, walang pag-ibig. Ha? Ito. F2, Bata KPA, Paano Montag naman? Alisin ang pag-ibig. Sa likod ng isang matagumpay na babae, ay kailangan din ng lalaki, di ba? Tatay, hindi naman kayo magsiset up ng blind date para sa akin. Hindi. Hindi naman, pero naalala mo ba? Ang bonso ng pamilya Zhao? Ngayong gabi, pupunta din siya sa party. At, wala ka namang kasama, kaya naisip namin na pwede kayong magsama. Oo. Ang pamilya Zhu, iyon ba yung bata pa? Lang sa akin, si maliit na Zhou. Oo, tama. Ang kanyang pamilya ang mag-host ng party. Ano nang gagawin ko sa kanya? Si Shiyu, simulat sa pool, idol ka na niya. Ngayon, Sinadya kanyang hanapin, siguro gusto niya ng payo mo. Huwag na. Ngayon, edad pa niya para maglaro. Huwag mo siyang bigyan ng pressure. At saka, may importante akong pag-usapan. Hindi ako magiging yaya. CJ, aalis na ako. Oy. Huwag kang magmadali, nasa pintuan na siya. Ayoko talaga, bye-bye. Huwag kang sumunod, bye. Ate, talagang hindi mo ako isasama? Ate, talagang hindi mo ako isasama? Sino ka? Tingnan mo, hindi na ako bata. Shiyu. Ang tagal nating hindi nagkita, ang laki mo na. Ngayon, pwede mo na ba akong isama? Sige na nga. Pero dapat mong sundin ako, huwag kang magiging pasaway tulad ng dati. Huwag kang mag-alala, susunod ako sa'yo. Nga pala, ate, ito para sa'yo. Sunflower.
Noong huli akong umuwi, nakatanggap din ako ng sunflower. Ikaw ba ang nagbigay? Ako, Paano mo nalaman na gusto ko ng sunflower? eto, tingnan mo yung background mo sa WeChat. Sunflower palagi 5 taon na hindi mo pinalitan. Ah, ikaw pala yung may black cat na nagli-like sa akin. Akala ko sino. Tagal na kitang friend, hindi mo lang napansin. Pasensya na. Nahanap ko na siya sa wakas. Ngayon, sasabihin ko na. Ang nararamdaman ko. Limang taon kong hinintay, sa wakas, umalis na si Pei Kinji. Ngayon, hindi na kita ipagkakait kaninuman. Ano nang iniisip mo? Wala, masaya lang ako nakasama kita. Sige, tara na. Tara. Dati, si Xiaoxu ang laging kumakapit sa akin, pero ngayon, hindi ko alam kung nasaan na siya. King Ji, ano ang nangyari? Ah, Vala. Pasok na tayo. MM. Tara, bakit hindi ka sumunod? Yung ibang kasama, hawak kamay ang lakad. Ganito na lang, okay na ba? Okay, sobrang okay. Boss Jiang. Talagang bagay na bagay kayo. Balita ko malapit na ang kasal ninyo. Congratulations! Salamat. Ang ganda talaga ng party na ito. Hindi katulad ng iba. Galing talaga sa pamilya Zhao, ang pinakamakapangyarihan sa 4 na pamilya sa kapital. Ang mga bangko ng pamilya Zhao ay nasa buong mundo, halos lahat ng negosyo ay may financial dealings sa kanila. Ang mga dumating ngayon ay ang mga kilalang negosyante sa Cloud Country. Siguro, makikita rin natin ang misteryosong pinuno ng pamilya Zhao. Kinji, mukhang tama ang desisyon nating dumalo sa party na ito. Kung makakonekta tayo sa kanila. Ang kinabukasan ng Pay Group. Balita ko, hawak ng pinuno ng pamilya Zhao ang Investment slots in Star Group. sino kaya ang mapapalad na makakuha? Siempre. Boss Jiang at Boss Pai na yan. Ang pamilya Jiang ay may business dealings na sa pamilya Zhao. At ang Pay Group ay may malawak na potential. Kapag nagtulungan silang dalawa, sino pa ang makakapigil? Sobra naman. King Ji, ang humble Montag. Kitang-kita naman ang galing ang PE Group. Ang investment slot na ito, siguradong sa atin yan. Advanced congratulations sa inyong dalawa. Huwag ninyong kalimutan kaming maliliit na negosyo pagdating ng panahon. Sino ba silang dalawa? Hindi ko sila nakikita sa Elite Circle. Hindi ka rin alam. Pero yung aura nila, siguradong hindi ordinaryo. Xiao Chu. Ay, gutom na ako. Ate, samahan mo naman ako. Sa dessert table kain tayo ng konti. CJ, Masarap to. Patri mo rin to. hindi ba ikaw ang gutom? Bakit ang dami mong kinuha para sa akin? Hindi ka muna kakain. Pero since sinabi mo na, hindi na ako mahihiya. Ay, sorry. Pasensya na. Pasensya na talaga. Okay lang. Ate, hintayin mo ako, magpapalit lang ako ng damit. CJ, Xiao Chu.
Ikaf talaga? Peking G. Saan ka napunta? Hinahanap kita. King G, Andami and Geta. Huwag masyadong excited. NP, break na tayo. Ngayon mo sasabihin sa akin ang mga ito, hindi mo ba isinasaalang-alang? Ang nararamdaman ng iyong nobya, Hindi ganoon ang nangyari. Hindi mo naintindihan. 5 taon tayong nagmamahalan. Bakit hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon? Na magpaliwanag? Sinunog mo na lang ang lahat ng mga litrato. Mga alaala natin ang mga iyon. Paano mo nagawang maging ganito kasakit? tama na, Peking G. Ikaw ang unang nagtaksil sa ating relasyon at pumili ng iba. Wala kang karapatang magpakita ng itsura ng biktima ngayon. Tungkol sa mga litratong iyon. Dahil tapos na tayo, mas mabuting. Isunog na lang para hindi na makasakit pa sa nobya mo. Xiao Chu. Simula-simula pa, ikaw lang ang minahal ko. Babalik ka lang, ipapangako ko. Ipapangako kong iwasan ko si Jiang Yanxi at magiging malayo ako sa kanya. Kahit gusto mong maging MRSP, susubukan kong makamit iyon. P. Hindi ko kailangan ang ganoong mababang uri ng pagkakakilanlan. Xiao Chu. Nakagalit ka lang, DIBA? Nitong mga nakaraang araw, hindi kita pinansin. Alam kong mali ako, at nagalit ka na rin naman. Pagkatapos ng party, uwi na tayo. Pai King G. Nandito ako para sa party, walang kinalaman sa iyo. Tapos na tayo, wag mo na akong guluhin pa. Break na tayo. Hindi ako pumapayag, bitawan mo ako. Ang magandang ex ay dapat tahimik na parang patay. LP, ang dami mong sinasabi. Break lang ito, hindi diborsyo, hindi kailangan ng pagsang-ayon ng dalawa. Bukod pa riyan ang taong naglalaro sa dalawang relasyon, wala siyang karapatang guluhin siya. Zeno ka, BA? Bakit mo pinakikialaman ang pamilya ko? Hanggang ngayon, may mukha ka pang sabihin pamilya. Ang problema ni ate, problema ko rin. Kung sino man ang magpapalungkot sa kanya, hindi ko palalampasin. Evie, ang tapang mo naman, bata. Ning Elf Chu, ang galing Montag pala. Ang bilis mo namang nakahanap ng bago. King G, sinabi ko na sa iyo, hindi simpleng babae ito, ang bilis namang nakahanap ng iba. Dumalo sa importanteng party, nakakasual pa. Baka hindi kayang bumili ng suite. Xiao Chu. 5 taon tayong magkasama, wala ka bang natutunan? Kahit konting pangunawa? Itong lalaking to, hindi ko siya nakita sa mga sosyal na lugar. Kailanman. Para sa kanya, hihiwalayan mo ako? Tama. Para sa kanya talaga. Ate, para sa akin to. HMP, imposible. Nababaliw ka na ba? Oy! Anong kulang sa akin? Peking G, kumpara. SA Batang 2? Alam ka una. Artista lang 2. Sinadya mong panggagalis sa akin, di ba? Sigish, nakuha mo na ang gusto mo. Nagkamali ako. Tayo na ulit, please? Peking G. Huwag kang feeling. Hindi ka worth it. Para gastusan ko pa. Nangako ka pang mamahalin mo ako habang buhay. Bakit ang bilis? Mong naghanap ng iba? Manloloko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matagal ka nang nagloloko, no? Ano nang kalokohan yung pinagsasabi mo? Kakabriyak lang natin, agad-agad may kapalit na? Kung hindi yan planado, ano PA? Alam mo namang nakita mo na. Ang kasalang invitation namin ni Jiang Yanxi. Pero pinili mong manahimik. Hinintay Montag lang ako magkamali. Para may dahilan kang iwan ako, tapos magpapanggap ka. Na biktima. Peking G. Wala ka ng pag-asa. Ano? Tama ba ako? Pinaamdam mo sa akin na ako ang may kasalanan, tapos ikaw ang malaya. Tapos kukuha ka ng bagong boyfriend? Hindi ko akalain, ganito kababa ang standards mo.
Dinampalmontag ako. Sapul ka sa sampal mo. Kinji, okay ka lang? Ning Tsikyu, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ikaw ang unang nagloko, tapos niloko mo pa ako. Ngayon, anong karapatan mong siraan kami? Binigyan pa kita ng respeto. Pero ngayon, nakakadiri ka na lang. Makinig ka, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong makita pa ulit. 8. Alis na tayo. Tumigil ka. Ano na naman ang gusto mo? Walang alis ngayon. Bitawan mo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang mahirap na di kayang bumili ng suite. Akumpetensya mo pa ako sa babae? Sabihin ko sa'yo. Lumayo ka kay Xiao Chu, kung hindi. Kung hindi ano? Ginoong P. Akala mo ba dapat kang katakutan ng lahat? Sayang. Walang epekto sa akin ang banta mo. Huwag kang magpanggat sa harap ko. Baka hindi mo alam ang posisyon ko sa Haicheng. Isang salita ko lang. Mavawala ka na. Tama na, Peking G, kung magpapatuloy ka. Lalo lang kitang mainis. Ano ba? Anong binigay niya sa'yo? Itong batang ito, ano ba ang maibibigay niya sa'yo? Marami akong maibibigay sa kanya. Bata pa ako, malinis. At ang puso't mata ko'y para lang kay ate. Hindi ako tatanda ng walang kwenta. At walang responsibilidad. Madaling magsalita ng maganda, pero makakain ba yan? Sabihin ko sa'yo. Ang pamilya Pei ay isa sa pinakamayaman sa Haicheng. Bilyonaryo ako, anong ipagmamalaki mo? 1 bilyon lang, ano nang ipagmamalaki mo? Bakit ang lakas ng loob ng lalaking ito? Baka may malaking pagkakakilanlan siya? 1 bilyon lang. Alam mo ba ang halaga ng 1 bilyon? Kunti lang sa buong bansa ang may kayang bilyon. Ang mas mayaman pa sa amin ay ang 4 na pamilya sa Beijing. Baka naman sasabihin mo na isa ka sa kanila? Ay, sa wakas nakaisip ka rin. Pero may mali ka. Hindi isa sa kanila, kundi ang pinakamataas. Pinakamatas. Ikaw ay mula sa pamilya Zhao? Ang dumating ngayon ay ang pinuno ng pamilya Zhao. Marunong at determinado sa negosyo. Isa sa pinakamagaling. Ikaf, bata ka pa. Wala ka pang alam. Tama ka. Ang pinuno ng pamilya Zhu ay talagang marunong at may karanasan. Pero paano mo nasabi na ang bata ay di kayang mamuno? Hindi kaya siya talaga ang pinuno ng pamilya Zhao? Ang bata mo pa, hindi ako naniniwala. Isang mahirap lang to. Hindi man lang makabili ng suite, sa tingin ko. Nagpapanggap lang. Ang aming pamilya Jiang, matagal nang may negosyo sa pamilya Zhao. Bakit hindi ko pa naririnig ang pangalan mo? Normal lang na hindi mo ako kilala, hindi ka naman ganoon kataas. Hindi mo makikita ang tanawin sa tuktok. Xiao Chu, huwag kang maloko ng lalaking ito. Sa totoo lang, kapag nakuha ko na ang imbitasyon sa business conference ng pamilya Ning, magiging top elite na ako. May oras ka pa para bumalik. Huwag mong pagsisihan. Kung gusto mong bumalik sa akin, maibibigay ko sa iyo. Mas magandang buhay, hindi yung ganito, kasama ng isang hindi kilalang tao, pinagtitinginan ng iba. Sa 5 taon nating pagsasama, hindi ba't lagi tayong pinagtitinginan? Kahit papaano, handa siyang ipagtanggol ako. Ikaw, titigil ka lang sa tabi. Peking G, mas mabuti pang pigilan mo. Ang savior complex mo. Kung hindi mo kaya, mag-donate ka na lang ng pera para sa mundo, wag dito. Magpanggap na martyr. At sigurado ka bang makukuha mo ang imbitasyon? Sa party ngayong gabi, kakaunti lang ang makakapantay. Sa aming pamilya Pei at Jiang, lalo pat may matagal kaming negosyo sa pamilya Zhao. Kahit papaano, bibigyan niya kami ng konting respeto. Ah, ibig mong sabihin ang leader ng pamilya Zhu.
ay kailangan ding respetuhin kayo. Natatakot ka na ba? Ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad, baka sakali. May pagtatanggol pa kita. Kay Boss Zhao, baka bigyan pa kita ng magandang salita. Si Aokshu, tanggapin mo na ang katotohanan. Galing ka sa probinsya. Sino pa bang? Mayamang lalaki ang magkakagusto sa iyo? Ako, Eng. Pinakamagandang opsyon mo. Kabaligtaran, bawat minuto at segundo na wala ka. Mas masaya ako kaysa dati. Pagkatapos ngayon, isang paa na lang namin sa Top Society, sila? pumasok lang para. Kumain at uminom. Kinji, dahil ayaw nilang tanggapin ang tulong natin, hindi na rin natin kailangan. Bigyan sila ng respeto Isa kang manloloko. at isang walang hiya. Ang pinakaayaw ni Boss Zhao ay, mga taong katulad ninyo, may kasalanan. Mamaya. Sasabihin ko kay Boss Zhao, tingnan natin kung paano ninyo ito lulutasin. Magsisimula na ang hapunan, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Malugod natin tanggapin si Boss Zhao sa entablado para sa kanyang mensahe. Ipahayag ang pagbubukas. Mukhang may mga taong malapit na magpakita ng kanilang tunay na kulay. Ang tunay na Boss Zhao ay paparating na sa entablado. Sa tingin ko, talagang hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Kahit ang pwesto ni Boss Zhao ay kayang tapatan. Nakpapanggap. Tingnan natin kung paano siya bababa mamaya. Paumanhin sa paghihintay ninyong lahat. Sa ngalan ng Zoo Group, ipinapahayag ko ang formal na pagsisimula ng hapunan. Zia pala si Boss Ju. Siya pala talaga ang misteryosong pinuno ng pamilya Zhao. Talagang bulag tayo, kasalanan nila. Sinadya nilang iligaw tayo. Kanina ay may naganap na maliit na pangyayari. Pasensya na at napahiya kayo. Opisyal kong ipinapahayag na ang anumang proyekto sa ilalim ng pamilya Zhou ay hindi na makikipag-ugnayan sa mga pamilyang Jiang at Pei ng anumang uri. Mukhang talagang nasaktan nila ang pamilya Zhao. Ito ay magiging isang magandang palabas. Ang batang ito ay talagang ang pinuno ng pamilya Zhao. Ju, Boss Ju, hindi niyo pwedeng gawin ito. May pakikipagtulungan kami sa pamilya Zhao, hindi niyo pwedeng. Dahil sa naging ikawan. Binibining Jiang, ang pinuno ng Zoo Group, ay nakatayo sa harap mo at hindi mo nakilala, tapos magsasalita ka pa ng pakikipagtulungan upang matiyak ang maayos na pagpapatuloy ng hapunan. Ang mga taong hindi dapat narito ay pakiusap na lamang na umalis. Boss Zhao, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ning F2 ang galing Montag. May kakayahan ka pala, nakipag-ugnayan ka sa anak ng pamilya Zhao. Dalhin nyo. Boss Ju, Boss Ju. Shio, pasensya na, ngayong gabi. Nakita mo ang kahihiyan. Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad, sa halip ako ay nagagalak. Nagagalak akong makita na hindi ka na nagpipigil. At hindi na nagpapakasakit. Ang batang ito na laging sumusunod sa akin. Ay tila talagang lumaki na. Si Shiyu, bata pa lang ay hinahangaan ka na. Ngayon ay espesyal kang hinanap, marahil ay gusto niyang humingi ng payo. SAIO. Bitawan mo. Hindi ito mukhang isang baguhan sa mga ganitong okasyon. Sabi mo dati ay hindi ka pa nakakadalo sa ganitong mga hapunan. Pero ngayon ay kitang-kita ang iyong determinasyon. Sa pagpapaalis kay Peking Ji. Hindi mukhang walang karanasan ah. Aray. Mali ako ate, kung hindi ko sinabi yon. Hindi mo ako isasama. Sige na, hindi na kita bibiruin. Pero sa murang edad mo, ay nakaupo ka na bilang pangulo ng pamilya Zhao talagang. Hindi inaasahan. Dahil gusto kong maging katabi mo ate, kaya ako nagsumikap. Para umabot sa posisyong ito. Pero ngayon, lahat ng pagsisikap ko ay sulit. Shiyu, kakalabas ko lang sa nakaraang relasyon. At ayaw ko munang pumasok sa bagong relasyon. Kaya, pasensya na.
Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ate, naiintindihan ko. Hindi. Kita pipilitin na bigyan ako ng sagot ngayon. Pero marami pang panahon, unti-unti kitang bubuksan ang puso mo hanggang sa mahalin mo talaga ako. Late na, aalis na muna ako. 8. Sasamahan kita. Hindi na, kaya ko na. Eight. Ayaw mo na ba sa akin? Naiintindihan ko. Pasensya na. Hindi na kita aabalahin pa. Teka, Xiao Yu hindi kita ayaw. Tara na. Ate, hintayin mo ako. Ate, bakit ang pula ng mukha mo? Pula ba? Hindi naman siguro. Tinutulungan lang kita sa seatbelt, baka naman. Nasa isip mo yung mga bawal sa bata. Ano ba yung sinasabi mo? Una na ako. Hi King G, dahil SAIO. Nagalit si Boss Zhao, bumagsak ang stocks ng ilang puntos. Kung hindi mo ito ayusin, hindi ka na rin dapat maging tagapagmana. Shinji, sa tingin ko, hindi naman talaga tayo may kasalanan. Ziju Xiu. Bilang pinuno, hindi naman siya ganoon kapeti. Siguro may sinabi si Ning Sikyu sa kanya, kaya niya tayo pinalayas. Si Xiaoxu, hindi siya ganoong kleseng tao. Hinji, sa ganitong oras na, ipagtatanggol mo pa rin siya. Siya na mismo ang nagpasyang makipaghiwalay, at sinadya ka pang mapahiya. Sa tingin ko, nakahanap na siya ng iba. Kaya minamadali niyong makipaghiwalay sa'yo, para makalimutan ka na. Zhu Shiyu. At saka, alam na alam niya kung anong klaseng tao si Zhao Xiu, pero hinayaan pa rin tayong magsalita laban sa kanya. Tiyak na sinadya niya yun, para tayo ang mapahiya. 5 taon kaming magkasama. Binigay ko lahat ng pangangailangan niya. Kahit maliit na bagay, inalagaan ko siya. Binigay ko lahat ng gusto niya. Pero sa huli, ako pa ang ginamit niya. Kingji, ang taong tulad ni Ning Sikyu, hindi karapat dapat sa pagmamahal mo. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mabawi ang sitwasyon. Hindi na natin dapat hayaan si Ning Sikyu at si Zhao Xiu na magtagumpay. Tama ka. Kung hindi siya magpapakabuti, huwag niyang asahan na magpapakabait ako. Pero ngayon, may Zhou nasandigan niya, paano tayo? Kahit kaano kalakas si Zhao Xiu, hindi niya kayang lampasan. Ang anak ng pinakamayaman, basta't makukuha natin ang partnership. Sa Star Group sa Investment Forum, ano pa ang magagawa ni Zhao Xiu? Sa oras na yon, si Ning Sikyu ay magiging sunod-sunuran na lang sa atin. Madali lang sabihin, pero ngayon, wala pa tayong karapatang pumasok. Paano tayo makakapasok? Ang tiyo ko ay manager sa Star Group, SA Tingen Kao. kaya niyang bigyan tayo ng invitation. Sigurado ka bang kaya mo? Kapag ako ang humingi, tiyak na tutulungan ako ng tiyo ko. Tuloy ka. Nianzi, bakit ka nandito? Upo ka. Tiyo, naparito ako para humingi ng maliit na pabor. Ano yun? Sabihin mo, kung kaya ko, tutulungan kita. Tiyo, ikaw ang manager ng Star Group. Wala bang hindi mo kaya? Sige, sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Gusto ko sanang humingi ng 2
Invitation para SA Investment Forum. Hindi pwede yun. Internal resources ang MGA invitation. Hindi pwedeng ibigay sa labas. Alam kong hindi pwedeng ibigay at karaniwang tao ay hindi makakakuha. Pero Tito, sa loob ng maraming taon sa Star Group, Manager KPA rin. di kaya ng iba, pero ikaw. Sige nanga. Akala ko malakas ang impluensya mo sa Star Group. Pero ganito lang pala. Hindi na kita pipilitin. Teka. Sinong nagsabing di ako makakatulong? Tutulong ako. Alam kong magpapakatanga si Jiang Yuan para sa pride niya. Epektibo talaga tong strategy na to sa kanya. Pagkatapos nito, huwag mong kalimutan si Tito ha? Oo. Salamat Tito. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Tito, una na ako. Sige. Jiang Yancy. Anong ginagawa mo dito? Nasira ang executive elevator, kaya dito na lang ako. Hindi ko inaasahang makikita siya dito. Nagtatrabaho ako sa Star Group. May problema ba? Ang mga empleyado ng Star Group ay mga highly educated na professionals. Hindi ko akalain na kahit ganitong klaseng tao, kayang ipasok ni Zhao Xiu para sa'yo. Pero, Hindi KBA nahihiya na nandito ka? Anyways, Jiang, nakuha mo na ang lalaking gusto mo. Bakit ako pa ang pinag-iinitan mo? Baka naman. Hindi ka mahal ni Peking G, kaya kailangan mong magpakitang gila sa akin. anong pinagsasabi mo? Paano niya ako hindi mamahalin? Huwag mong isipin na dahil Nasa likod Montag si Jushio. pwede ka nang magmalaki sa harap ko. Ano? Tingnan, ang aking tiyo ay nakuha ito para sa akin. Imbitasyon sa Chamber of Commerce agad. Matutulungan ko si King G na makuha ang partnership sa Star Group pagdating ng panahon. Kahit si Jushio. Hindi na maglalakas loob sa harap ko. Hindi ko maalala na binigyan kita ng ganitong pagkakataon. Ano NG kalokohan yan? Alam ka una. Dahil wala ka ng takas. Nagmamatigas ka na lang para itago ang takot mo. Di ba? So, na-impress si EBS Jiang sa acting ko. Pwede na kaya akong pumasok sa showbiz? Para gumanap ng kontrabida? Ning Elf Chu. Maaari kang patuloy na magpanggap na ang araw pagkatapos bukas ay ang iyong kamatayan. Titingnan ko kung makakatawa ka pa pagdating ng panahon. Abangan ko yan. Ning Tsikyu, maghanda ka sa kahihiyan mo. Ingat, baka ka madulas. President, paano natin ito harapin? Si Jiang Yanzi, ang tanga talaga. Pati na rin ang tiyuhin niya. Simula pagkabata, may ugali ako, ang masarap na pagkain. Ay iniipon ko para sa huli. Sila ay sobrang kumpiyansa. Na makukuha nila ang partnership, hayaan natin silang matikman kung ano ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa taas. Pagbagsak mula sa taas. Pagsamba at pagpatay, narinig mo na ba? Siege. Ngayon din, bilang ang panganay na anak ng pamilya Ning, magpadala ka ng imbitasyon sa PAY, sabihin mo. Na interesado ako sa kanilang grupo at hilingin na bukas. Sa investment forum, dapat silang magpakita ng magandang performance. Kung maganda ang performance nila, isasaalang-alang ko ang pakikipagtulungan sa kanila. At muling mag-invest sa PAY. Siege. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Peking G at Jiang Yancy, kayo ang nagpasyang hindi sumunod sa tahimik na buhay. At ginulo pa ako. King G. May mensahe si Miss Ning. Anong mensahe? Sabi ni Miss Ning, interesado siya sa aming grupo. At hiniling na magpakita kami ng magandang performance sa investment forum. Sinabi rin niyang muling isasaalang-alang ang pag-invest. King G, sigurado na ba tayo? Ano ang sinasabi Montag? Totu pala ito. Nancy, ang galing mo talaga. King G. Mahal na mahal kita kaya ginagawa ka o. Ang lahat ng ito para sa iyo. Ang mga ito. Ay hindi kayang ibigay sa iyo ni Ning Tsikyu. Pareho lang ang apelido na Ning, pero ang laki ng pagkakaiba. NG Mgata. Ito ba ang estilo ng pamilya Ning, ang pinakamayaman? Parang state banquet. Talagang kamangha-mangha ang pamilya Ning, napaka-grandiose. King G, kung makukuha natin ngayon ang partnership, sa panganay na anak ng pamilya Ning, hindi na natin kailangang matakot. SAM Gachu. Xiao Chu, akin ka lang. Ang ganitong klaseng party, hindi basta-basta. Ang makakapasok. Sa wakas, hindi ko na kailangang makita ang mukha ni Ning Tsikyu na nakakainis. Tara na.
Wow, tingnan Montag. Yan ay. Ang mga bagay na ito ay walang katumbas na halaga sa merkado. Pagkatapos niyang iwan ako, lalo pa siyang naging makislap at kaakit-akit. Si Boss Ju Kaimesning. Ang bait talaga, lahat ng mamahaling brand ay ibinibigay sa kanya. Sayang lang, pangit ang taste niya, baka pag nakakita siya. Nang mas mayaman, iwan ka na niya. Maganda ang taste ng ate ko. Pero ang pinakapangit na taste niya ay nang pinili niya siya. Jushi, huwag kang masyadong magyabang pagkatapos ng gabi na ito. Sino ang may karapatang magsalita? Hindi pa sigurado. Xiao Chu. Maghintay na lang tayo, Boss Pei. Ikaw na guard, wala siyang invitation. Bakit mo siya? Pinapasok? Zia, ang katulad niya, hindi na kailangan ng invitation. Dahil lang kay Boss Ju. Kaya nakapasok, walang hiya. Ate, dumating na sina tito at tita, susunduin ko sila. CJ, papasok na ako at maghihintay sa inyo. Sining si Q, hindi kaya nalaman niyang. Walang invitation kaya nagtago na lang. Sana naman, hindi kasama yung Juna yun. Sa kwarto, naglalambingan. Hindi, huwag mong patulan yang ganyang cha. Pagkatapos ng signing natin, baka siya pa ang lalapit sa iyo. Mga kagalang-galang na panauhin, maligayang pagdating sa Investment Forum Inc. Star Group. Sa forum na ito, isang kontrata na may halagang bilyon ang pipirmahan na magbibigay ng bagong sigla sa negosyo sa iyong country. Ngayon, unang tatawagin ang P Group para sa bidding. Siya ang anak ni Jiang. Jiang Nianzi. Oo, ang Jiang at Pei ay malakas na. Ngayong nagkaisa ang dalawang pamilya, lalo silang lumakas. At hindi lang yan, may balita ako na. Si Miss Ning, bago ang forum, ay na interesado siya sa Pei Group. Ngayon, tatawagin ang representante ng Star Group. Ning F. Chu. Siya, isang babaeng umasa sa lalaki. Para umangat, karapat dapat ba siyang maging representante ng Star Group? Jiang Yancy, linisin mo ang bibig mo. Ning Kiedenasthu, mali ba ako? Una, sinaktan mo ang Zhao family, ngayon ginagamit mo pa. Ang paraan mong ito para hadlangan kami sa pirmahan, hindi ba? Ayaw mo lang kaming maging masaya. Sa kalagayan ng pamilya mo, wala akong pakialam sa inyo. Zino KBA? Anak ka ba ng pinakamayaman? Paano kung sasabihin ko? Na, Talagang babae mula sa slum, walang alam sa mundo. Ning F. Chu. Zinapag Montag ako? sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Ning F. Chu, Palif KBA, malaking araw ito para sa Star Group. Ang ginagawa mo ay paghahanap ng sarili mong kamatayan. Kapag lumaki ang problema, hindi ka pababayaan ng Star Group. Talaga? Huwag mong isipin na dahil may suporta ka ni Zhao Xiu, ay pwede ka nang magmalaki dito. Sasabihin ko sa'yo, ang tito ko ay manager ng Star Group. Ngayon. Tatawagin ko siya para turuan ka ng leksyon. Si Manager Jiang ay haligi ng Star Group. Kahit ang pinakamayamang mag-asawa ay may respeto sa kanya. Kung sinaktan mo siya, kahit si Zhao Xiu, ay hindi ka kayang iligtas. Kung may utak ka, humingi ka ng tawad sa tito ko. Baka sa aking pangalan ay patawarin ka niya. Gusto kong makita. Kung sino itong si Manager Zhu na pinagbibigyan kahit ng pinakamayamang mag-asawa. Anong klaseng tao siya? Sino ang nagwawala sa teritoryo ng Star Group? Mabuting palabas ito. Si Jiang Yuan ay mataas na opisyal ng Star Group. Kapag dumating siya, malalaman ang katotohanan. Zining F. Chu. Kung peke, mahihirapan siya ngayon. Ning F. Chu. Tapos kana. Nianzi, ano ang nangyari? Tito, may sumampal sa akin dito. At nagsabing siya ang SE ng Star Group. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang miyembro ng pamilya Jiang? At nagkukunwaring anak ng pinakamayaman ngayon lang.
Ipapakita ko sa kanya ang kapalaan niya. Manager Jayang, sa tingin ko. Masyado kang komportable sa Star Group. Hindi mo man lang ako nakilala. Sino ka ba para kilalanin kita? Tama ka. 5 taon na akong hindi nakabalik sa Beijing. Ikaw ay isang maliit na manager. 5 taon na ang nakalipas. Wala kang karapatang makita ako, kaya normal lang na hindi mo ako kilala. Tito, huwag kang maniwala sa kanya. Ang taong ito ay umasa lang kay Jushiyu. Bilang kanyang sandigan, kaya siya nagmamalaki dito. Sa totoo lang, siya ay isang maliit na empleyado na umaasa sa lalaki para umangat. Hindi ko pakialam kung kanino ka, dito sa teritoryo ng Star Group. Dapat sumunod sa mga patakaran ng Star. Kung magkakagulo ka, kamatayan ang naghihintay sa iyo. Patakaran, malinaw sa kumpanya na ang imbitasyon ay panoob ng makabukunan, ipinagbabawal ang paglabas, ngunit inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Pinapasok mo ang mga ito, mga walang kwenta. Ipinapahayag ko na simula ngayon. Ikaw ay tinanggal na. Tanggalin ako. Ano ka ba? Ning Chichu, malapit ka nang mapahamak. Matigas pa rin ang iyong bibig. Mukhang sa loob ng 5 taon, sobra kitang pinalaki. Nyansi, ito ba ay hindi si Kingji, na may kinakasamang babae sa labas? Isang bagay na hindi karapat-dapat. Akala mo ba dahil may bagong sandalan ka, pwede ka nang maghari-harian dito? Walang hiya, kaya hindi mo alam ang mga patakaran. Ngayon, ako na ang bahala sa inyong dalawa. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi na kayo magkaroon ng mas malaking problema sa hinaharap. Tawagin ninyo siya. Pigilan ninyo si Chichu. Hanggang kailan ka pa magkakagulo? Kung hindi ka magsisisi, hindi na kita mapoprotektahan. Bitawan ninyo ako. Ako ay mula sa Star Group. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kasinungalingan. Tigilan ninyo ang babaeng baliw na ito. Tigilan ninyo. Chairman, bakit kayo narito? Kung hindi ako dating. Hindi ka malalaman na ika-Yang ay napaka-stricto sa Star Group. Kahit ang taong dala ni Shiyu, walang pabor na ibinigay. Chairman, sobra naman ang papuri. Ang babaeng ito ay pumasok para manggulo. Natural na hindi ko siya palalampasin. Papalabasin ko siya ngayon din. Itapon siya sa labas. Elf-Chu, okay ka lang ba? Nanay, okay lang ako. Ate, siya talaga ang HMP. Mga kasama, sa okasyong ito, nais kong ipakilala sa inyo. Ang isang Ning Chichu, ang aking anak na babae. Siya rin ang magiging tagapagmana ng Star Group. Siya talaga ang tagapagmana. Ipinapahayag ko, simula ngayon, ang Star Group ay hindi na makikipagtulungan. Sa mga kumpanya ng Kay at Jayang. Ang mga kasalukuyang pakikipagtulungan, aming pag-iisipang mabuti. Jayan Yuan, inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Malubha ang epekto sa imahe ng kumpanya. Ngayon, ikaw ay opisyal na tinanggal. At ang Star Group ay hahabulin ang iyong pananagutan sa batas. Ate, naku, bulag ako, ate, ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako, ate. Itapon siya sa labas. Chairman, 8. Paano posible na siya ang anak ng pinakamayaman? 5 taon tayong nagmamahalan, araw-araw mong inaalagaan ang aking pagkain. At pangangatawan, paano mo naging anak ng pinakamayaman? 5 taon tayo, bakit mo itinago ang tunay mong pagkatao? Pwede mo namang sabihin sa akin ang totoo. Malaya tayong magkasama. Pero bakit mo hinayaan? Naikasal ako, tapos umalis ka na lang? Nagpapakadalubhasa ako sa labas. Itinago ko ang pagkatao ko para maiwasan ang mga problema. At para sa huli, maghiwalay tayo ng maayos. Pero alam mo namang may dahilan ako. Pinilit ako ng pamilya ko, wala akong magawa. Kaya ako, Xia Ohu. Alam mo PA. Mahal PA rin kita, Kingji. Ikakasal ka sa ibang babae, napilitan ka lang ba? At ikaw, kasama ng mga kaibigan mo. Nang insulto sa harap ko, napilitan ka rin ba? Ang babaeng tulad mo, dapat lang sa labas. Suwerte niya kung kasama si Pei. Naiintindihan mo lahat. Peking G, napaka-plastic mo. Sa harap ko, sinasabi mong mahal mo ako. Pero sa likod ko, hinamak mo ako kung ganun, ano pa ang saysay? Ng pagsasama natin? Tama na. Ayokong makita ka pa sa buhay ko, umalis ka na. Kingji. Xiao Chu. Pasensya na. Nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Gusto mo na akong balikan para matulungan ang pamilya mong Pei.
Sa negosyo, tama ba? Hindi. Hindi mo pa alam. Bago mo ako ininsulto sa Frances, balak ko sanang sabihin sa iyo ang lahat. Kung hindi mo ako tinalikuran, ang pamilya mong Pei ay makakatanggap ng 1 bilyong puhunan ng maayos. Kaya. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ngayong naiisip ko, masaya ako na maaga kong nakita ang tunay mong pagkatao. At hindi ko nasayang ang pera sa isang tulad mong gago. Xiao Chu. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Peking G, hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Tao, dalhin ninyo silang dalawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako, Xiao Chu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. King Ji. Kung hindi ka nakialam, ako si Xiao Chu ay magiging maayos pa hanggang ngayon. Ngayon, lahat ay sinira mo. Pai King Ji, magising ka na. Niloko ka ni Ning Xichu ng 5 taon. Ngayon, kasama pa niya si Zhao Xiu. Sa palagay mo, may pagmamahal pa ba siya sa iyo? Oo nga. 5 taon niya akong niloko. Tama, siya ang unang nagtaksil sa iyo. Kaysa hintayin mong siya ang unang kumilos, magtulungan na lang tayo. Ibagsak natin siya mula sa posisyon bilang anak ng pinakamayaman. Kapag siya Ay wala nang matakbuhan, natural na lalapit siya sa iyo. Ngayon, malakas ang impluensya ng social media. Basta ibunyag natin ang kanyang mga kasalanan, magiging parya siya. At ikaw ang magiging bayani na magliligtas sa kanya mula sa kaguluhan. Oo nga. Kapag wala na siyang matakbuhan, sino pa ba ang lalapit sa kanya kundi ako? Gawin mong maayos ito. Hihintayin ko siyang lumuhod sa harap ko. Reporter Chen. May eksklusibong balita ako tungkol sa anak ng pinakamayaman. Si Ning Xichu ay walang moral. Alam niyang may relasyon ang lalaki pero nakikilam pa rin. Sinira niya ang pagsasama ng iba. Siguradong headline ito. Boycott Star Group. Boycott Ning Xichu. ano ba ang ginagawa ninyo? Nandiyan na siya. Ikaw ba ang Ning Xichu sa balita? Alam mong may relasyon ang lalaki pero nakikilam ka pa rin. Walang hiya ka. Balita, Ikakasal ka na. tiyak na gawa ito ni Jiang Yanxi. Naniniwala kayo sa mga chismis sa balita? Bilang mga matatanda, wala ba kayong basic na paghusga? Patunay na mismo ang kapatid ni Boss Pei. Ano pa ang ipagkakaila mo? Tama. Iba talaga ang mayaman, umaasta ng dahil sa pera. Sabay-sabay nating boykotehin ang Star Group, ibagsak natin ito. Ibagsak. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Tulad mo, may kapasan ka bang salita tungkol sa batas? Huwag mo akong kukunan, ano ba? Tigilan niyo iyan. Nandito ako. Pinaghihinalaan kayo ay nagkakagulo. Nag-report na ako sa pulis. Kung hindi kayo alis ngayon, hintayin niyo ang pulis. Ang harap sa inyo. Tumawag ng pulis. Huwag naman. Sabi sa internet. Zining F2 ay kabit. Kami ay nandito para humingi ng katarungan. Ano man ang sabihin sa internet, paniniwalaan ninyo. Sasabihin ko sa inyo, nag-report na kami sa pulis. Kung hindi pa kayo aalis, Kapag dumating ang pulis, kayo ang mananagot. Tana, huwag na tayong magulo. Alis na tayo. Talagang walang utak ang mga taong ito. Sumusunod lang sa chismis. Hindi man lang isipin na ang anak ng pinakamayaman ay gagawa ng ganong bagay. tiyak na may kinalaman dito ang mga kaibigan ni Peking G. Dati nila akong minamaliit. Halaya ka Peking G. Ngayon nila, ang tunay kong pagkatao. Nakaso silang kasama sa Genesis. Para siraan ako. Anong plano mo? Akala nila kabit ako. Ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang nagliligaw ng katotohanan. Hoy! Tawagin ng tech department, ay save ang lahat ng masasamang komento. Kunin din ang TV footage mula 2 linggo ang nakalipas. Sa Zensi Boutique. Nga pala, tawagin din ang legal department. Ipaghanda sila ng mga dokumento para sa kaso. Kapag kumpleto na ang ebidensya, magsasampa agad tayo ng demanda. Presidente Ning, hindi pa rin napipigilan ang sismis. Bumagsak pa ng 3% ang stocks ng kumpanya. Malapit nang mabankrupt ang pamilya Tayang pero kayang gumastos. Nang malaki para siraan ako. Mukhang determinado silang isama ako sa pagkakasala. Kailan makukumpleto ang ebidensya? Mahal ang encryption ng CCTE, hinahack pa ng tech department. Baka matagalan.
Pero hindi tayo pwedeng maghintay. Bawat minuto ng chismis ay dagdag pinsala. Saksing Chen. Sige, mauna ka na. Hoy, Xiao Chu, nabasa ko na ang sismis sa internet. Okay ka lang, Bea? Boss P, salamat sa iyo. Hindi pa ako namamatay sa galit. Hindi ako ang gumawa nito, pero gagawan ko ng paan. Gumawa ako ng joint statement. Sana makatulong ito. Pwede ba tayong magkita sa Huasheng Hotel para pag-usapan? Xiao Chu, bigyan Montag ako, NG. Pagkakataong magbayad ng pagkakamali. Sige, pupunta ako. Pero binabalaan kita. Peking G, huwag mo akong gaguhin. Huwag kang mag-alala. Talagang gusto kitang tulungan. Kita-kita na lang tayo mamaya sa conference hall. Nakaayos na ba ang mga tao? Oo. Room 666. Tandaan, kailangan mong siguraduhin na makapasok si Ning Sikyo. Huwag nang magkaroon ng anumang pagkakamali. Ning Sikyo, hayaan nating lalong mag-alab ang apoy ng sismis. Ngayon, talagang itatakda ko sa iyo ang kasalanan ng katiwalian sa moral. Aray, Paumanhin, ano ang nangyari? Bakit ang clumsy mo? Bilis, maghanda ng bagong damit. Para kay Miss Ning. Oo. Bago pa lang siya, bata pa, medyo hindi pa sanay sa trabaho. Pahinga muna kayo sa guest room, ayusin ko agad ang tao. Padalhan kayo ng bagong damit. Sige. Miss Ning, pahinga muna kayo sa guest room. Ang galing mo, pero sayang. Room 666 ang numero. Nandiya si Ning 11 Ju. Pagbukas ng pinto, pasok kagad kayo. Hello, room service. Ning Sikyo, ikaw talagang kabit na walang hiya. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa lahat ang totoong mukha mo. Paano possible? Nasan Sie Ning 11 Chu? Jayang Yancy. Hinahanap mo ba ako? Ning 11 Chu. Bakit ka nandito? Hindi mo nakuha ang gusto mo, disappointed ka no? Jayang Yancy, nagbayad ka para magkasala. At malicious kang ng sismis. Malubha na itong paglabag sa batas. Nagreklamo na ako sa pulis. Darating na sila. Kunwari KPA. Nakita ko talagang pumasok ka sa kwarto kasama ng iba. Iba? Siya ba? Sabihin mo ng malakas, sino talaga ang nag-utos sa iyo? Paumanhin. Si Miss Jiang. Si Jiang Yancy ang nag-utos sa akin. Sabi niya, basta makakuha lang siya ng video na kasama kita. Bibigyan niya ako ng malaking pera. Hindi ko talaga alam na magkakaroon ng ganitong malaking problema. Jayang Yancy, ano pa ang masasabi mo? Ano ang nangyari? Kailan mo nalaman? Peking G, kung talagang gusto mo akong tulungan, dapat pinigilan mo na agad nung lumalabas pa lang ang chismis. Hindi yung naghintay ka hanggang lumaki ang problema bago ka magsalita nun. Joint statement. At saka, ang Huasheng Group ay negosyo ng pamilya Jiang. Ang dami mong plano, dito mo pa pinili maglaro, hindi ba? Gusto mo lang akong mapahamak.
Sayang lang ang mga pakulo mo. Ay masyadong bata-bata pa. Bakit? Ning Shichu, bakit? Bakit palagi kang nananalo sa akin? Bakit? Jiang Nianzi, tama na. Peking Ji, tinulungan Montag pi Asia? Nakalimutan mo na ba kung sino ang tunay mong nobya? Jiang Nianzi, ang mga ginawa mo sa likod ko, ang mga maruming bagay na ito, ay nagbukas na ng mga mata ko sa'yo. Simula ngayon, tapos na ang kasunduan nating dalawa. Ano ang sinasabi Montag? Gusto mong iwan ako? Ang mga ginawa mo ay labag na sa batas. Hindi ako makikipagrelasyon sa isang kriminal. Peking Ji, paano mo nagawa ito sa akin? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa akin, Jiang Nianzi. Para sa sarili mo lang ang lahat ng ito. Lahat ay dahil sa inggit mo. Xiao Chu, ang nangyaring gayon ay bunga ng sarili mong mga ginawa. Xiao Chu, okay ka lang? Hindi ko talaga alam na gagawin niya ito. Pero huwag kang mag-alala, ang bagay na ito. Ang pay group ko ay siguradong aksyonan. Peking Ji, Huwag mong linisin ang sarili mo. Nung sinabi ko na ididisenyo siya, ikaw ang pumayag. Anong pakunwari pa ang ginagawa mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo ba masasabi na wala? Nung sinabi ko sa'yo ang plano ko, sino ang nagsabi sa akin na gawin ko ng maayos? Ngayong lumabas na ang katotohanan, gusto mong ipasa sa akin ang lahat ng sisi. Peking Ji, Ang lalaking tulad mo na walang paninindigan. hindi kataka-taka na Ivan ka ni Ning F. Chu. Tumigil ka. Tama na. Parehong masama ang ugali ninyong dalawa. Isang nagplano ng panlilinlang, isang nanood lang. Ngayon nagpapanggap pa kayo sa harap ko. Wala akong interes. Napanoorin kayong magsisihan. Mas mabuti pa. Itinabi ninyo ang inyong lakas para sa pulis. Xiao Chu, hindi ko talaga alam na gagawin na ito. Ganito na pala ang sitwasyon. Tama na, hindi mo alam. Peking Ji, mga tulad mong tagapanood. Ang pinakamasahol, dahil sa iyong pagiging walang pakialam, ang iyong kapatid. Ang nagsalita ng masama sa akin, dahil sa iyong pagiging walang pakialam. Kaya si Jiang Yanxi, paulit-ulit na nasaktan ako. Ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo alam. Xiao Chu, ang mga salitang ito, ako. Maaari akong maglabas ng pahayag, maaari kitang ipaliwanag, kaya ko. Wag na, hindi ko kailangan. Ang mga tulad mong tagapanood, walang karapatang ipaliwanag ako. Mayroon akong mas detalyadong ebidensya kung sino ang tama at mali. Malalaman agad ng mga netizen. Tapos na. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Jiang Yanxi Peking Ji, kayo ay sangkot sa pag-upa ng kriminal. Sumama kayo sa amin. Mali, dalhin na. MS Ning, handa kaming humingi ng tawad at magbayad ng danyos. Huli na. Kayo at si Jiang Yanxi. Pareho kayong lumabag sa aking karapatan sa reputasyon. Isasakdal ko kayong lahat, isa-isa. Ang ating mga lumang at bagong away. Sabay nating ayusin. Ayon sa paglilitis ng hukuman, ang akusado na si Jiang Yanxi, pinakabagong balita sa sitwasyon, kaso ng pagpapasaki, pinakabagong balita sa sitwasyon, pagtatangka, sentensyahan ng pagkabilanggo, at multa ng 2 milyon. Ang magulong buhay tuluyan ang natapos. Karapat-dapat, ang aking anak na babae ay hinamon, kaya narito siya ngayon. Sa ganitong sitwasyon, nararapat lang sa kanya. Pero, kung hindi dahil sa taong iyon na ang apelido ay Pei, hindi sana nasangkot ang aking anak sa mga gulo na ito. AME, bilang isang ama, paano ko? Hayaan siya makatakas ng ganun lang. Pa, ginawa ninyo siya ng paraan. Ay, hindi, si Shiyu ang bata, ang kanyang ginawa ay talagang brutal. Ngayon, ang presyo ng mga stock ng Pay Group ay bumagsak na sa pinakamababa. Ang pagkalugi, malapit na. Ang bilis. Ang bata na si Shiyu, talagang magaling ang kanyang pamamaraan. Pa sa iyo, ginawa niyang lubusan ang pagbagsak ng Pay Group. Hindi ba? Ang paningin ng ating anak na babae ay talagang magaling. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Sige, hindi na kami magsasalita. Dumating na si Shiu. Si Xiao Chu, sabi niya ayaw niya. Pero ang bilis ng takbo niya, mas mabilis pa sa iba. Ha ha ha. Nandyan ka na. Ang mga bulaklak na ito, pinili ko ng matagal, galing pa sa South America.
Ito ay inilipad dito. Ano ba ang espesyal na okasyon na yun? Bakit mo binigyan ako ng ganito? Espesyal na bulaklak. Dahil ngayon ay ang iyong swerte na araw. Nakalimutan mo na ang mga nakaraan na nakakainis na bagay. Ang mga susunod na araw ay magiging kasinlaya ng mga sunflower. At sa parehong oras, ngayon din ang aking swerte na araw. Dahil sa wakas ay maaari ko nang harapin ng bukas ang paghabol sa iyo. Nagsasabi ka na naman ng biro. 8. Sa tuwing sinasabi ko ito, seryoso ako. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ng seryoso. Binibining Ning Sichu, handa ka bang tanggapin ang paghabol ni Ginoong Zhao Xiu? Shio, sa totoo lang. Hindi pa ako ganap na handa na tanggapin ang isang bagong relasyon. Pero, kung sakaling handa na ako balang araw, ikaw ang magiging una kong pipiliin. Tapos na ang palabas.